Kung sasabihin namin sa iyo na ang kwento tungkol sa gatas at malalakas na buto na lagi nating naririnig ay hindi buo ang katotohanan. Karamihan sa atin ay naniniwala na kailangan natin ng litro-litro ng gatas para maprotektahan ang ating kalansay, pero ang agham ay nagpapakita ng mas kawili-wiling larawan. May isang maliit na buto na marami sa atin ay hindi napapansin na gramo sa gramo ay may mas mataas na dami ng calcium kaysa sa gatas. Sa videong ito, ibubunyag namin kung ano ang makapangyarihang butong ito at kung paano mo ito masisimulang gamitin ngayon mismo para makabuo ng mas malalakas na buto at labanan ang osteoporosis. Tingnan mo ang paligid mo. Ilang tao na higit sa 90 taong gulang ang kilala mo na nabubuhay sa patuloy na takot sa pagkahulog. Ang takot na ang isang simpleng madulas ay magresulta sa bali ng balakang, sirang pulso o durog na gulugod. Ang takot na iyon ay tinatawag na osteoporosis at hindi ito walang basehan. Ayon sa International Osteoporosis Foundation, isa sa bawat 3 babae at isa sa bawat 5 lalaki na higit sa 50 taong gulang ay magkakaroon ng bali dahil sa mahinang buto sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Isang brutal na istatistika na nag-uudyok sa atin na tanungin ang ating sarili, talaga bang ginagawa natin ang tama para alagaan ang ating mga buto? Ang kwento na narinig natin noong bata pa tayo ay simple, uminom ng gatas. Inulit-ulit nila hanggang sa pagod na pagod tayo na ang mga produktong gatas ang pinakamataas na pinagkukunan ng calcium, ang pangunahing materyales para sa ating kalansay. Pero paano kung ang mga materyales na iyon ay hindi kasing tibay ng iniisip natin? O mas masahol pa? Paano kung ang ating katawan ay hindi na ito nagagamit ng maayos? Ang katotohanan ay milyon-milyong matatanda sa buong mundo ay hindi tolerant sa lactose o simpleng hindi na sinisipsip ng katawan nila ang calcium mula sa mga produktong gatas nang kasing epektibo noon. At dito nagbabago ang kwento. Ang kalikasan, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay nagbibigay sa atin ng mas malalakas at mas puro na mga alternatibo. Maliliit na kayamanang pangnutrisyon na hindi lamang nagbibigay ng calcium, kundi kasama pa ang buong koponan ng mga mineral at bitamina na nagtutulungan upang matiyak na ang calcium na iyon ay mapupunta sa kung saan ito dapat, sa iyong mga buto. Manatili ka sa amin dahil ibubunyag namin ang ilang mito, ibabahagi ang mga siyentipikong katotohanan, at ang pinakamahalaga, bibigyan ka namin ng praktikal na plano ng aksyon para hawakan mo ang iyong kalusugan. Ngayon mismo. Section 1. Ang tahimik na epidemya na sumisira sa ating mga buto. Bago namin sabihin sa iyo ang lihim ng mga butong ito, mahalagang maunawaan mo kung ano ang kinakaharap natin. Ang osteoporosis ay hindi lamang pagtanda ng mga buto, ito ay isang progresibong sakit at ang pinakamapanganib ay tahimik. Isipin mong ang iyong mga buto ay isang gusali na patuloy na inaayos. Mayroon kang koponan ng mga manggagawa, ang osteoblastos, na gumagawa ng bagong at malakas na buto, at isa pang koponan, ang osteoclastos, na nagwawasak sa lumang o nasirang buto. Sa kabataan, ang mga koponang ito ay nagtutulungan ng perpekto. Ang problema ay sa pagtanda. Ang koponan ng pagwawasak ay nagsisimulang magtrabaho ng sobra at mas mabilis kaysa sa koponan ng pagtatayo. Unti-unti, ang gusali ng iyong kalansay ay nawawalan ng densidad, nagiging butas-butas, marupok, parang tisa at ang pinakamasama ay ginagawa ito ng tahimik. Hindi ito sumasakit, walang sintomas, hanggang sa huli na, hanggang sa unang bali. Kaya tinatawag ito ng mga doktor na tahimik na epidemya. Ang mga bilang ay seryosohin. Tinatayang may mahigit 300 milyong tao sa mundo na may osteoporosis. Sa Pilipinas, milyon-milyon ang apektado, na nakaaapekto sa mahigit 22% ng mga babaeng higit sa 50 taong gulang. At sino ang mas nanganganib? Ang mga babae ang pinakaapektado, lalo na pagkatapos ng menopause. Ang pagbaba ng estrogen ay nagpapabilis ng husto sa pagkawala ng masa ng buto, pero hindi ito tungkol lang sa edad o kasarian. Ang genetika ay mahalaga. Kung ang iyong mga magulang ay nagkaroon ng bali, mas mataas ang iyong panganib at ang pamumuhay ang susi. Ang kawalan ng ehersisyo, paninigarilyo, sobrang alak at mahinang dieta ay halos hatol para sa iyong mga buto. Ang bali dahil sa osteoporosis ay hindi biro. Ang paggaling ay mabagal at madalas hindi ganap. Ang bali sa balakang ay maaaring mangahulugan ng pagtatapos ng kalayaan ng isang tao. Kaya ang pag-iwas ang ating pinakamahusay na sandata. At hindi ito nagsisimula sa 60, nagsisimula ito ngayon sa iyong kusina.
Ang pag-unawa sa lawak ng problema ang unang hakbang para magpasya kang protektahan ang iyong sarili. Seksyon 2. Ang malaking mito tungkol sa gatas at calcium. Sa loob ng mga dekada, ang industriya ng gatas ay nakumbinsi tayo sa isang ideya. Got milk. Ang gatas ay katumbas ng calcium at ang calcium ay katumbas ng buto na parang bakal. Nakita natin ang mga sikat na tao na may bigote ng gatas at naniwala tayo. Pero ang agham ay nagkukwento ng mas nuanced na version. Una, pag-usapan natin ang calcium. Totoo na ang gatas ay may calcium. Mga 300 mg kada baso, humigit kumulang. Ang susi na tanong ay hindi lamang kung magkano ang calcium sa isang pagkain, kundi kung magkano rito ang tunay na magagamit ng ating katawan. Ito ay tinatawag na biodisponibilidad. At dito nagiging komplikado ang kwento. Ang biodisponibilidad ng calcium mula sa gatas ay medyo mabuti. Ang problema ay maraming matatanda ang hindi maganda ang pagtunaw ng lactose. Kung ang iyong sistema ng pagtunaw ay nahihirapan sa iyong kinakain, ang pagsipsip ng mga sustansya, kabilang ang calcium, ay naaapektuhan. Pagkatapos ay may tinatawag na paradoha ng calcium. Inaasahan nating ang mga bansang pinakamaraming kumukonsumo ng gatas, tulad ng Estados Unidos o sa Hilagang Europa, ay may pinakamalakas na buto sa mundo. Gayunpaman, sila ang may ilan sa pinakamataas na rate ng osteoporosis. Samantala, sa maraming kultura sa Asia at Africa, kung saan mababa ang tradisyonal na pagkonsumo ng gatas, mas mababa ang mga rate. Ano ang nangyayari dito? Ito ay hindi nangangahulugan na ang gatas ay nagdudulot ng osteoporosis, hindi talaga. Ito ay isang komplikadong fenomena na kinasasangkutan ng genetika, bitamina D mula sa sikat ng araw, pisikal na aktibidad, at marami pang iba. Simpleng ipinapakita nito na ang solusyon ay hindi kasing simple ng pag-inom ng higit pang gatas. Bukod dito, ang kalusugan ng buto ay hindi nakadepende lamang sa calcium. Ang mga brick ay nagsasalansan, pero hindi gumagawa ng matibay na pader. Hindi ito tungkol sa pagdemonyo sa gatas. Para sa maraming tao, ito ay isang wastong pinagkukunan ng sustansya. Pero mahalagang maunawaan na hindi ito ang tanging o ang magic na solusyon na pinaniwalaan natin. Oras na para buksan ang isip sa mga pinagmulang gulay na hindi lamang nakikipagkumpetensya sa gatas, kundi, tulad ng makikita natin, ay lumalampas pa rito sa maraming aspeto. Seksyon 3, ang simponya ng kalusugan ng buto, higit pa sa calcium. Ang pag-iisip na ang calcium lamang ang gumagawa ng malalakas na buto ay parang paniniwala na ang isang violinista lamang ay makakapagtugtog ng buong simponya. Ang calcium ang solista, ang pinakasikat. Pero kung walang orkestra na kasama, ang kanyang musika ay hindi mararating kahit saan. Ang kalusugan ng iyong mga buto ay isang simponya ng mga sustansya. Kilalanin natin ang mga musikero. Una, ang direktor ng orkestra, ang bitamina D. Ang bitamina D ang namamahala. Ang trabaho nito ay payagan ang calcium na kinakain mo na masipsip sa bituka. Maari kang uminom ng lahat ng calcium sa mundo, pero kung walang bitamina D, parang hindi ito pumasok sa iyong katawan. Ang pinakamahusay na pinagkukunan ng bitamina D ay ang araw. Ang ating balat ay gumagawa nito sa pagkakalantad sa UVB rays. Ang problema ay sa modernong buhay. Marami tayong oras sa loob ng bahay at gumagamit ng sunblock, kaya ang kakulangan sa bitamina D ay isang epidemya sa buong mundo. Pangalawa, ang ahente ng trapiko, ang bitamina K2. Kung ang bitamina D ay naglalagay ng calcium sa dugo, ang bitamina K2 ay parang GPS na nagsasabi kung saan ito pupunta. Kapag nasa dugo na, ang calcium ay maaaring mapunta sa iyong mga buto at ngipin. Maganda iyon. O sa iyong mga ugat at bato. Masama iyon. Ang bitamina K daw ay nagpapagana sa mga protina na nagdidirekta ng calcium patungo sa mga buto at sa parehong oras ay pinipigilan itong maipon sa mga ugat. Kung walang sapat na K2, ang calcium ay maaaring magpatigas sa iyong mga ugat sa halip na sa iyong mga buto. Ikatlo, ang kailangang kasama, ang magnesyo. Ang magnesyo at calcium ay magkakasama. Ang magnesyo ay kinakailangan upang ma-activate ang bitamina D at magawa ang trabaho nito. Bukod dito, malaking bahagi ng magnesyo sa iyong katawan ay nakaimbak sa mga buto, na bahagi ng istruktura nito at nagpapasigla sa mga selula na gumagawa nito. Maraming modernong dieta ay kulang sa magnesyo, na nagiging sanhi ng kawalan ng balanse sa calcium na maaaring makapinsala. Ikaapat, ang mahahalagang katulong, posporo, zinc at iba pa. Ang posporo ang pangalawang pinakamaraming mineral sa mga buto pagkatapos ng calcium. Bumubuo sila ng dinamikong duo na nagbibigay ng tigas at lakas sa kalansay.
Ang zinc at tanso ay mahalaga para gumawa ng kolaheno, ang nababaluktot na lambat kung saan inilalagay ang mga mineral. Kung walang magandang andamyo ng kolaheno, ang mga buto ay nagiging madaling mabali. Boro. Ang mineral na ito na madalas nakakalimutan ay nakakatulong na bawasan ang pagkawala ng calcium at magnesyo sa ihi at pinapalakas ang epekto ng bitamina D. Ngayon nakilala mo na ang buong orkestra, naiintindihan mo kung bakit ang mga simpleng solusyon ay hindi gumagana. At dito kumikinang ng maliwanag ang mga buto na pag-uusapan natin. Hindi lamang sila sobrang mayaman sa calcium, kundi nagbibigay din ng magnesyo, posporo, zinc at iba pang kasama na nag-aalok ng kumpletong at simponikong solusyon para sa iyong mga buto. Section 4. Ang makapangyarihang mga buto na nagpoprotekta sa iyong kalansay. Dumating na ang oras upang tuklasin ang mga nutritional gems na maaaring baguhin ang iyong kalusugan ng buto. Sisimulan natin ang ating paglalakbay sa pamamagitan ng pag-iingat sa pangunahing bida para sa huli. Buto 1, ang mga buto ng chia, ang sentro ng sustansya. Ang chia ay pangunahing pagkain ng mga mandirigma ng Aztec at Maya at hindi nakakagulat. Tungkol sa calcium, ang chia ay kahanga-hanga. Gramo sa gramo ay may halos 5 beses na mas maraming calcium kaysa sa gatas. Isang pares ng kutsara, humigit kumulang 30 gram, ay nagbibigay sayo ng mga 200 nars muri ng calcium. Pero tulad ng alam mo na, hindi doon nagtatapos ang kwento. Ang chia ay isa sa pinakamahusay na pinagmulang gulay ng omega-3 na lumalaban sa pamamaga, isang proseso na nagpapabilis sa pagkasira ng mga buto. Bukod dito ay mahusay na pinagkukunan ng posporo, magnesyo at manganeso. At isang mahalagang impormasyon, ang chia ay may boro, ang mineral na nakakatulong sa pagsipsip ng calcium at pagpapalakas ng bitamina D. Totoo na ang chia ay may phytates na maaaring bahagyang bawasan ang pagsipsip ng calcium, pero may madaling trick, ibabad ito. Kapag hinalo sa tubig o gatas na gulay, nabubuo ang gel na iyon na hindi lamang nagpapadali sa pagtunaw, kundi nakakatulong din na palabasin ang mga sustansya. Paano ito gamitin? Sobrang madali. Maghanda ng puding ng chia para sa almusal, haluin sa smoothies, yogurt o iwiwisik sa mga salad. Ito ay isang masarap at maraming gamit na unang hakbang. Buto 2, ang mga buto ng poppy, ang nakakagulat na kampiyon ng calcium. Ngayon maghanda para sa sorpresa. Ang maliliit na itim na butil na nakikita mo sa ilang tinapay ay gramo sa gramo, isa sa pinakamakonsentradong pinagkukunan ng calcium sa planeta. Ang mga bilang ay nakakabaliw. 100 gramem ng mga buto ng poppy ay may hanggang sa mataas na antas ng calcium. Iyon ay mahigit 12 beses ang calcium sa 100 ml ng gatas. Siyempre, hindi ka kakain ng 100 gram ng sabay, pero sa 1 o 2 kutsara lamang ay nagdadagdag ka na ng makabuluhang dami ng calcium sa iyong araw at siyempre kasama ang suporta nitong orkestra. Ito ay sobrang mayaman sa posporo, manganeso, magnesyo at tanso, lahat ay mahalaga para sa istruktura ng buto. Upang mapakinabangan ito ng husto, mabuting gilingin ito bago gamitin gamit ang gilingan ng kape o pampalasa. Ang lasa nitong parang mani ay mahusay sa yogurt, smoothies, dressing para sa salad o sa pagbe-bake. Isang maliit na paalala, tulad ng lahat ang katamtaman ay susi. Tangkilikin ito sa normal na dami sa pagluluto. Buto 3, ang bituin ng palabas, mga buto ng linga o sesame. At dito ang buto na nagbigay inspirasyon sa ating video, ang walang dudang bida sa laban para sa malalakas na buto. Ang buto ng sesame o linga. Kung ang mga bilang ng poppy ay nagulat sa iyo, hawakan mo. 100 gramum ng buong buto ng sesame na hindi balatan ay may humigit kumulang 9 sa 75 ml ng calcium. Muli, gramo sa gramo, halos 10 beses kaysa sa gatas. Pero ang nagpapahusay dito ay ang kahangahangang yaman sa iba pang mineral. Ito ay isa sa pinakamahusay na pinagkukunan ng tanso na nagbibigay ng kakayahang umunat sa mga buto at puno ng magnesyo, posporo at lalo na zinc, isang mineral na mahalaga para sa mga selula na gumagawa ng buto. Ngayon, 2 mahalagang punto. Una, kung maaari, piliin ang sesame na hindi balatan kung saan nakakonsentra ang karamihan ng calcium. Pangalawa, upang masipsip ng maayos ang mga sustansya ay kailangang gilingin o nguyain ng mabuti. Ang pinakamadali at masarap na paraan ng pagkonsumo ay sa anyo ng tahini, ang creamy na pasta na base ng hummus. Gamitin ito sa tinapay, dressing or smoothies. Ito ay sobrang maraming gamit. Maaari mo ring gawin ang gomasio, isang Japanese seasoning
mula sa giniling na sesame at asin. Isang maliit na konsiderasyon. Ang sesame ay may oxalates na maaaring bahagyang limitahan ang pagsipsip ng calcium nito. Gayunpaman, ang dami ng calcium ay napakataas kaya ang pangwakas na balanse ay nananatiling positibo. Bukod dito, ang sesame ay karaniwang allergen kaya isipin ito kung hindi mo pa ito nasubukan. Seksyon 5. Ang iyong plano ng aksyon para sa buto na parang bakal habang buhay. Mabuti, mayroon ka na ng impormasyon. Ngayon oras na para kumilos. Ang pagbuo ng malalakas na buto ay kabuuan ng maliliit na gawi araw-araw. Narito ang iyong roadmap. 1. Ang revolusyon sa iyong kusina. Isama ang mga buto. Gawin ang tahini na iyong pinakamatalik na kaibigan. Gamitin ito sa tinapay bilang base para sa dressing ng salad o para sa dipping ng gulay. Almusal ng may lakas. Maghanda ng puding ng chia o magdagdag ng isang kutsara ng giniling na chia sa iyong smoothies o oatmeal. Mag-eksperimento sa poppy at sesame. Magdagdag ng giniling na buto sa iyong yogurt o iwiwisik sa anumang ulam mula sopas hanggang sa ginigisa. Gumawa ng sarili mong bone mixture sa pamamagitan ng pagsasama ng 3 butong ito. Pangalawa, lumabas para sa vitamina D. Araw ng may sense. Subukang magpaaraw sa mga braso at binti ng 10 hanggang 20 minuto kada araw, ilang beses sa isang linggo, lalo na sa tanghali. Ang susi ay maikli at regular na pagkakalantad, iwasan ang paso sa balat. Isaalang-alang ang suplemento, lalo na sa taglamig o kung hindi ka madalas lumabas, halos imposible ang makakuha ng sapat na vitamina D. Makipag-usap sa iyong doktor upang masukat ang iyong antas at magrekomenda ng suplementong D3 kung kinakailangan. 3. Galawin ang kalansay. Ang ehersisyo ay hindi optional. Ang mga buto, tulad ng mga kalamnan, ay lumalakas sa paggamit. Mga ehersisyong may impact. Paglalakad, pagtakbo, pagsasayaw, pag-akyat ng hagdan. Ang mga aktibidad na ito ay nagbibigay ng senyales sa iyong mga buto na maging mas malakas. Pagsasanay sa lakas. Pagbubuhat ng timbang, paggamit ng resistance bands o ehersisyo gamit ang sariling timbang, squats, push-ups. Nagpapasigla ito sa pagbuo ng buto. Balanse. Ang yoga o tai chi ay mahusay para mapabuti ang balanse at bawasan ang panganib ng pagkahulog na pangunahing sanhi ng bali. 4. Linisin ang iyong dieta. Alisin ang mga magnanakaw ng buto. Bawasan ang asin. Ang sobrang sodium ay nagiging sanhi ng pagkawala ng calcium sa ihi. Mag-ingat sa mga ultra-processed na pagkain. Katamtaman ang soft drinks at alak. Ang sobrang pagkonsumo ng pareho ay maaaring makagambala sa kalusugan ng iyong mga buto. Itigil ang paninigarilyo. Ito ay direktang nakakalason sa mga selula na gumagawa ng buto. 5. Makipag-usap sa iyong doktor. Ang planong ito ay isang makapangyarihang tool, pero hindi ito kapalit ng profesional na payo. Ang osteoporosis ay isang seryosong kondisyong medikal. Kung mayroon kang mga risk factor, makipag-usap sa iyong doktor. Siya o siya ay maaaring magrekomenda ng bone density scan upang makita ang estado ng iyong mga buto at gumawa ng kumpletong plano ng paggamot kung kinakailangan. Umaasa kami na ang paglalakbay na ito ay nagbukas ng iyong mga mata sa mga bagong posibilidad para alagaan ang iyong sarili. Ang kalikasan ay nagbibigay sa atin ng mga kahangahangang tool. Ngayon, ang kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. Kung ang videong ito ay nagbigay ng halaga sa iyo, hinihiling namin ang 3 simpleng bagay na lubhang nakakatulong sa amin. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga susunod na video. I-like ito para malaman namin na interesado ka sa content na ito at tulungan mo kaming maabot ang mas maraming tao. I-share ang videong ito sa iyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga nais mong protektahan. Isang simpleng kilos ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago. At ngayon, ikaw na ang bahala. Mag-iwan ng komento. Alin sa mga butong ito ang sisimulan mong isama sa iyong dieta? Gustong-gusto naming basahin kayo at matuto mula sa inyong mga karanasan. Ang pangwakas na mensahe ay tungkol sa pagbibigay ng kapangyarihan. Ang osteoporosis ay hindi kailangang maging hindi maiiwasang hatol ng pagtanda. Hindi ka isang passive na biktima. Mayroon ka sa iyong kusina at sa iyong mga pang-araw-araw na gawi ang mga tool para bumuo ng istruktura ng buto na susuporta sa iyo ng matibay sa buong buhay. Tandaan na bawat pagkain ay isang oportunidad. Bawat oras na nagdagdag ka ng kutsara ng tahini, isang dakot ng chia o isang touch ng poppy, ay namumuhunan ka sa isang hinaharap na may higit na kakayahang gumalaw, higit na kalayaan at mas kaunting takot. Salamat sa pagsama sa amin.
Alagaan ang iyong mga buto dahil sila ang suporta ng iyong buhay. Kita-kita sa susunod.